Marami nang nababahala sa mga lumalabas na negatibong issue sa mga trabahador ng Business Process Outsourcing o BPO. Kaya nga't nais ng Kabataan Party List na isulong ang isang batas na lalong magbibigay ng proteksyon at palawakin ng karapatan ng mga ito. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Itinuturing bilang sunshine industry ang business process outsourcing industry dahil sa malaking ambag nito sa ekonomiya ng bansa, pati na din sa trabahong ibinibigay nito sa mga Pilipino. Noong nakaraang taon nga lang, may naitalang total revenue na $13 billion sa nasabing industriya, habang mahigit sa 700,000 ang naitalang nagtatrabaho sa BPO industry. Batay naman sa International Labor Organization, 42.6% ng mga nagtatrabaho sa mga call centers ay nasa graveyard shift na kadalasang may kaakibat na iba't ibang problema sa kalusugan gaya ng overfatigue, insomnia at iba pa. Isang panukalang batas na naglalayong palakasin ang karapatan ng mga nagtatrabaho sa BPO industry ang nirefile ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon. BPO Workers Welfare Protection Bill, ito yung naglalaya na talagang matutukan at mabigyan talaga ng kapangyarihan yung ating BPO workers, particularly those sa pinaka-contractualization and regularization nila in the workplace, at yung pagtitiyak talaga ng pagpapataas ng healthcare benefits and services na natatamasan ng BPO workers. Madiin naman itong kinontra ng mga BPO companies mula nung una pa itong isinulong ni dating Kabataan Party List Representative Raymond Palatino noong 14th Congress. Self-regulation kasi ang hiling ng mga BPO companies, ngunit hindi pabor dito si Ridon. It is an industry that ought to be imbued with great public interest. Marami sa ating mga kabataan dyan na po nagtatrabaho. So, hindi ho napapayagan natin na mere self-regulation yung gagawin na dahilan o kaya palusot ng ating BPO industry. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.